Isang mabiyayang pagbati po sa bawat isa. Herna. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay mayroong gagawin sa ating kalagitnaan sa umagang ito. At pagbati rin po naman, greetings po sa mga kapatiran po natin na naka-online, both local and abroad. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ako'y naniniwala po na sa patuloy po nating pagbubukas ng ating mga puso at isipan, tayong lahat ay tatanggap ng pagpapala mula po sa ating Diyos. Pwede po bang pakisabi nyo para lahat po tayo ay makapakinig ng maayos? Sabihin mo po nyo sa katabi nyo, pwede ba? Huwag mo akong aabalahin. Kasi kung kailan ka nakikinig, kakalabitin ka, may sasabihin sa'yo, tatanong lang pala kung saan kakain mamaya, kalimutan nyo na muna yun. Ano? So, tayong lahat mag-focus sa salita po ng Panginoon sa umagang ito. At sa nakaraan po nating mga pag-aaral, ay naniniwala po ako na kung ating isinapuso, tayo po ay tumingin ng buong katotohanan at lumalim sa mga tinuturo po natin. Ang aking pong paniniwala dito, tayong lahat ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Sapagkat maliban po na papasukin natin yung mga katuruan na binibigay po sa atin dito at ating pong pag-aralang mabuti, palalimin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos, hindi natin kailanman mararanasan yung pangakong biyaya at pagpapala ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa ating pong mga nakaraang pag-aaral, tinalakay po natin ang patungkol sa God's love. At para po maging definite tayo, pinag-aralan po natin yung the power of God's love. Nakita po natin na yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay tumutulong po sa atin upang tayo maging matagumpay laban sa atin pong kasalanan. The power of God helps us to overcome sin. At ako'y sa akin po at sa ating buhay, naniniwala po ako na maraming mga pagkakataon na dahil sa pag-ibig ng Diyos na pagtagumpayan nyo ang kasalanan. In fact, siguro ang ilan sa inyo may mga previous schedule, plano sa araw na ito. At sinasabi ng kaaway sa inyo, magliban ka muna ng service. Sa susunod ka na lamang mag-attend. Meron pa naman. Pero alam po ninyo, yung tuksong yon na pagtagumpayan po ninyo sapagkat kayo narito ngayong umaga. Amen. So, yung pong power of love, naranasan natin because we were able to overcome sin. Hindi lamang po itong nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, kundi atin din po naman napag-aralan na kung saan tayo po'y tinutulungan. The power of love conquers fear and timidity. Yung pong kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon ay tumulong sa atin upang tayo maging matagumpay laban sa takot at laban po sa pagiging mahiyain. Alam ko na sa mga narito ngayong umaga ay wala ng taong takot pa. Amen. Kaya lamang po ang iba ay takot magutom. Yung palang gutom, kinatatakutan ng mga tao ngayon. Takot magutom. Takot na merong sabihin ang mga ibang tao laban sa kanila. Alam po nyo, kapag tayo ay pinangibabawan ng pag-ibig ng Diyos, mawawala ang lahat ng takot at tayong lahat, mawawala rin po ang ating pagiging mahiyain. Sa amin po, yung salitang timid, sa bandang Rizal, ang tawag po namin dyan ay torpe. Alam niyo yung ibig sabihin ng torpe? Sino po nakakaalam na ibig sabihin ng torpe? Taas ang kamay. Wala. Yung merong ilan. Alam po yung mga torpe, bibigay ko lamang po sa inyong karakter ng isang taong torpe. Pag kinakausap mo, tinanong mo, sasagot lang, sasabihin, halimbawa, tinanong mo siya, kumain ka na ba? Opo. Hindi tumitingin, opo.
Naghihintay ka sana ng susunod pang salita, wala na. Kaya nga maraming mga binata, tumatandang binata, si torpe. Hindi maipahayag ang kanilang sarili doon sa kanilang minamahal. At sa lahat ng mga anak ng Diyos, yung pong timidity dapat wala na sa atin. Dapat kahit saan kayo nandoon, wala na yung takot, wala na yung pagiging mahiyain, na iahayag ninyo ang salita ng Panginoon sa sino mang tao. Kung kayo pupunta sa mga mall, kung kayo may pupuntahan mamaya, kahit sinong makatagpo ninyo, i-share ninyo ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga ito pang nagagawa po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At nito pong nakaraang linggo, pinag-aralan po naman natin yung power of love endures trials. Yung pong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay tumutulong sa atin upang tayo po'y makapagtiis, makapagtiyaga, mapanatili natin ang ating sariling matatag pa rin sa kabila ng ating maraming pagsubok. Sino po rito ang hindi na dinadaanan ng pagsubok sa buhay? Wala nang problema. Baka sakali mabigyan ko kayo, tulungan nyo ko. Lahat tayo dinadaanan ng problema. Kahit nadinigyan natin yung power of love, helps us to endure, empowers us to endure trials, pero hanggang ngayon, dinadaanan pa rin tayo ng mga pagsubok at problema. Ang kaibahan lamang nga ito, alam na natin kung paano natin harapin ang mga problema natin sa buhay. Ang Kristiyano, hindi nagtatago sa problema. Hindi tumatakbo sa problema. Hinaharap niya ito dahil alam niya na meron siyang kapangyarihan na galing sa Diyos. God has given us authority over fear and timidity. Amen. Kaya tinan mo yung katabi mo, mukha pa bang mahiyain yan? Hindi na po, Pastor, ang kapal na ng mukha eh. So, di baling makapal ang mukha para sa Panginoon. Amen po ba? Di baling sabi mo, loko-loko kahit saan nagsishare ng salita ng Diyos. Yung pati driver, ina-evangelize. Nakakatakot, pati driver, ina-evangelize, baka mabangga pa kami. Yon ang hanap ng Diyos, mga taong matatapang dahil sa pag-ibig ng Diyos na kanilang sinasamba. At sa linggo pong ito, sa araw nito, ating pong pag-aaralan naman, yung pong kapangyarihan ng Panginoon, God's love empowers us to deny ourselves. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang ating tanggihan, upang ating talikuran ang ating mga sarili. Alam po niyo mga kapatid, napakahalaga po na sa mga panahong ito ay makita natin kung ano talaga ang nagagawa pa ng pag-ibig ng Panginoon. Naalala ko po kasi yung isang tatay, sila po'y nakatira sa kabundukan. Bihira lamang sila bumaba ng bayan. Minsan po ang sabi ng asawang lalaki sa asawang babae, bababa ako ng bayan. Bakit? Ala, basta gusto ko lang makita uli ang bayan. So bumaba po siya sa bayan, napadaan po siya sa isang tindahan na nagtitinda ng halo-halo. Bago kasi sa kanya yun, halo-halo. Hindi niya man alam na ang pangalan pala nun ay halo-halo. So umorder po siya, binigyan siya ng isang baso, mataas. May halo, ang daming halo. Meron pang ice cream sa ibabaw. Kaya tuwan-tuwa siya, na ibigay po sa kanya, kasama ng kutsara, kinain niya na kinain. Naubos. Madali niyang naubos. At nang siya po'y bumalik sa kanyang asawa sa bundok, ikinuwento niya kaagad, asawa ko, napakaganda ng aking naging karanasan sa bayan. Bakit? Meron akong biling pagkain, ang sarap. Ano yon? Hindi ko alam ang pangalan, pero habang kinakain ko, mentras lumalalim yung kutsara ko sa baso, sumasarap yung lasa. Kasi yung halo nasa ilalim. Ang kinakain niya lang pala yung nasa ibabaw muna. Sabi niya, kaya habang lumalalim yung kutsara, sumasarap yung kinakain ko. Alam po nyo, habang lumalalim kayo sa pagkaunawa, sa pag-ibig ng Diyos, masasarapan kayo sa inyong buhay Kristiyano. Amen po ba?
Kaya nga ito, tuklasin po natin kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay tutulong po sa atin upang ating i-deny, upang ating tanggihan, upang ating pong talikuran ang ating pong mga sarili. Dito po sa Luke chapter 9, verse 23, basahin po natin. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sa oras na ito, kami magkakaroon uli ng pagkakataon upang lumalim pa sa pagkaunawa patungkol po sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa amin pong mga buhay. Salamat sa iyong banal na Espiritu na sa umagang ito magdadala sa amin ng pangunawa, magdadala sa amin ng paglilinaw ng aming kaisipan, upang kami, Panginoong Diyos, dahil sa aming mga natututunan, ay maraming tao kaming mahihikayat, maraming mga tao, Panginoon, ang maaari pong magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ka sa kanilang mga buhay, sapagkat nakikita po nila sa amin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po niyo mga kapatid, yung pong salitang deny or denying, ay hindi lamang po ito basta ibig sabihin na you refrain o kaya you abstain. Ni hindi rin po ito yung tinatawag natin na kapopuotan mong sarili mo o kaya naman ay parurusahan mong sarili mo, na katulad po ng ginagawa ng iba, akala nila denial na yon, kanilang ginagawang yon. Meron pong mga tao na pagka may nagawang kamalian, sabi nila, maling-mali ang ginawa ko at napakasama ng aking pagkatao. Kaya nga ako'y gagawa ng panata. Akala po nila yung panata, denial na. Anong gagawin ng iba? Ang iba po'y pumupunta ng bundok, naninirahan sa mga yungib. Yung kanilang mga sarili ay they isolated themselves. Kaya nga meron po tayong mga tinatawag mga hermits, mga ermitanyo. Namumuhay na mag-isa. Namumuhay na wala pong karangyaan sa buhay. Naroon lamang sila sa bundok, naroon sa mga kuweba, sapagkat ang kanilang sarili, we deny ourselves. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Bible patungkol po rito sa denial. Because denial in the Bible asserts the idea of being dead to ourselves. Yung pong pagtanggi sa sarili na tinuturo po ng Biblia ay hindi po ito parusa o parusahan natin ang ating sarili. Kundi ibig pong sabihin nito ay pag-aralan natin na ang ating mga sariling ito'y mamatay laban sa lahat ng nasa at gusto ng ating laman. Kaya nga sabi po rito, power of God, yung pong the power of God's love enables us, give us the power to deny ourselves. Sapagkat yung pong denying ourselves, nangangahulugan po ito na hindi na gagawin ng aking katawang ito, ng aking pagkataong ito, ang mga bagay na hindi kasiyasiya sa harapan ng aking Panginoon. Matututunan ko na mamatay sa aking sarili. Just like what Paul said, sabi po ni Pablo, I die daily. Namamatay ako araw-araw. Pero bakit nababasa natin nung sabihin ni Pablo ito, buhay pa siya? Ibig po sabihin ni Pablo, pinapatay niya araw-araw ang lahat ng makasariling gusto ng kanilang laman. At ito po ang pinakang issue natin ngayong umagang ito. Tinuturuan tayo ng pag-ibig ng Diyos kung paano natin mapagtatagumpayan na tayo po'y matuto na tumanggi talikuran ng ating mga sarili at gawin na lamang natin ang mga bagay na kung saan ito ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. The Bible is telling us to deny ourselves sapagkat ang sabi po rito ng ating pong pinag-aaralan sapagkat nakikita po ng Diyos. The reason why God wants us to deny ourselves is to save us from ourselves.
Ang dahilan kung bakit tinuturuan tayo ng Panginoon nating tanggihan ang ating mga sarili ay sapagkat nais niya na tayo iligtas sa ating sarili. Parang mahirap intindihin, ano? Mamatay, tanggihan ng sarili, tinutulungan tayo ay ating gawin na tanggihan ang ating sarili upang tayo iligtas mula sa ating sarili. Nakuha po ba niyo? Pastor, ang labo yata. Talagang malabo pagka hindi natin iintindihin. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, ito, do you know and did you know that the greatest enemy of man is not Satan? Ang pinakadakila, hindi ko pinakadakila, pinakamasama, nakaaway ng tao, hindi ang demonyo. Sapagkat yung tatanong natin ng mga tao ngayon, ano ba ang pinakamalakas, pinakang masasabi natin makapangyarihang kaaway ng tao ngayon? Sasabihin kagad nila, di si Satan, di ang demonyo, hindi po. Ang sabi rito, ourselves. Man's greatest enemy is not Satan, ni hindi yung katabi mo. Amen. Sapagkat ang pinakamalakas na kaaway mo ay ang iyong sarili. One of the hardest thing to do in life is to deny the need of yourself. Pinakamahirap po gawin ng isang tao ay yung pong tanggihan niya ang nais at gusto ng kanyang sarili. Nakikita po minsan po, pag ako'y tinitingnan ko yung Facebook, meron nakikita ako na scene, yung pong mga bata na inaantok. Nakita niyo na yung mga batang inaantok, nagpipilit na nakano. Pinipilit po nila na wag matulog sa klase. Pinipilit. Yung isa nga po kumakain. Ang ganda ng kain niya. Maya-maya po nasubsob na rin sa pagkain. Gusto niyang tanggihan yung antok. Pero, natatalo siya ng antok. Tingnan niyo katabi niyo, baka inaantok na yan. Kaya nga, ito ay napakahalaga na maunawaan po natin na ang kaaway ninyo, mga kapatid, hindi yung sino mang tao, ang kaaway ninyo ay ang inyong sarili. And this is the very reason why God wants us to overcome ourselves, to deny ourselves, because one of our greatest enemy is ourselves. Kaya nga, kung di kayo magiging maingat, yung lahat ng gusto ng sarili ninyo, iyon ang gagawin ninyo at hindi na mananaig pa ang nais ng atin pong Panginoon. Bakit po? Ang sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 9 ay ito. Ang sabi po rito, the human heart is the most deceitful of all things. Sabihin po yung salitang deceitful. Mandaraya, ibig po sabihin ito? Deceitful of all things and desperately wicked. Ang puso ng tao, ang sabi po rito, is the most talo pa si Satan. Sapagkat sabi po rito, the heart of man is the most deceitful of all things. Kung di ba naman mandaraya ang puso natin, minsan naharap ko sa salamin. Sino ang umaharap sa salamin pag tayo sasabihin niya, ang pangit ko pala? Ang ganda ko pala, lalo na pala kung siguro kung dadagdag. Walang umaharap sa salamin na pinipintasan niya ang kanyang sarili. Pero kung mapagsasalita lang ang salamin, sasabihin sa inyo, hoy, loko. Akala mo maganda ka. Bakit? Sapagkat ang puso natin, mandaraya. Akala mo siya na nga. Ngayon, sising-sisi ka. Kaya nga, kayong mga young people na naghahanap ng kabiyak ng puso,
ng kabangal ng inyong sa kapampangan ng puso. Hindi naman kasing-kasing. Puso, tiyakin ninyo na inyong makakasama sa buhay ay natuto na ring tanggihan ang kanilang sarili. Sapagkat kung hindi, magkakaroon lamang kayo na nagpapatuloy na labanan sa inyong pagsasama. Kaya nga ito po, bakit tinawag na tayo ang kaaway natin ay ating sarili, sapagkat sabi po rito, ang puso ng tao ay pinakamandaraya sa lahat. At dinagdagan pa, sabi po rito, desperately wicked. Madilim, liko ang puso ng tao. Kaya nga, kapag ginawa po natin na yung ating sarili, yung gusto natin, ang ating laging ginagawa at pinananaig sa atin pong mga buhay, kung ganon, nagagawa na kayo dayain ng inyong mga puso. Isipin po ninyo, yung literal natin puso, halos kasing laki lang ng ating nakakuyom na palad. Sapagkat pag tinatawag po natin puso, hindi lamang basta literal na puso yan. When we say heart, it means the composition of man. Ang tao, merong espiritu, may katawan, at may kaluluwa. Ang espiritu, ibinigay sa atin ng Diyos. At ang pwede lamang madaya ng ating sarili ay yung ating katawan at yung ating kaluluwa, yung ating isipan, yung ating personalidad. Ang sinasabi po rito na tinutukoy na heart. Kaya pag sinabi po nating heart, ibig po sabihin niyan, ang iyong katauhan, ang iyong pagkatao ay madali pong madadaya ng ating kaaway kapag ginawa mo na ang iyong sarili na lamang ang sinusunod mo at wala ng puwang ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya na maging maingat po tayo sapagkat ang isang katotohanan po ay ito. Ang sabi rito sa John chapter 14, verse 15, if you love me, obey my commandments. Sino pa nagmamahal sa Panginoon, taas ang kamay? Kung nagmamahal kayo sa Panginoon, susundin niyo ang kanyang utos. Ano ang kanyang utos? Magmahalan kayo sa isa't isa. Ano ang kanyang utos? Magpatawad kayo sa mga taong nagkamali, nagkasala laban sa inyo. Ano ang utos ng Panginoon? Gawin natin na ang ating pagsasama-samay maging matatag, maging matibay, sapagkat sabi ng Biblia, masdan ninyo kung gaano kaganda na ang lahat ng mga anak ng Diyos nagpupuri, nagsasama-sama na merong pagkakaisa. Layunin ng Diyos sa ating bahay-sambahan, hindi yung magsiraan. Layunin ng Diyos sa ating bahay-sambahan ay yung magmahalan po tayo, magtulungan tayo, katulad ng binibigyan din lagi ni Pastor Manny sa atin, ng ating senior pastor. You are blessed to be, lakas po nyo, you are blessed to be, pinagpapala ka upang ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao. Kung ganon ang tinuturo po ng salita ng Diyos at tinutupad natin, doon lamang nagkakaroon ng katotohanan, iniibig mo nga ang Panginoon. Kaya nga sa mga kapataang babae na narito, pag yung inyong nanliligaw sa inyo o hindi na nanliligaw, naging boyfriend na ninyo, mantakin nyo, 3 taon na kayong boyfriend na isang chocolate, di ka nabibigyan. Ni hindi ka maanyayahan na kumain tayo sa McDonald's, yun na lang pinakamaliit, yung orderin natin. Huwag kang o-order ng talagang breakfast na malaki. Maliit na lang. Yung ba nagmamahal? Hindi. Sapagkat ang tunay nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga ito po yung napakahalaga na atin pong makita. Yun po yung aking introduction lamang. At mahaba-haba pa po ang ating pag-uusap na gagawin ngayon. Unang katuruan po sa atin kung bakit po na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sabi rito, God's love empowers us to deny ourselves. Therefore, we must surrender your will to Him. Yung pong pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin
ay dapat lamang magturo sa bawat isa na tayo po'y matuto na yung ating kalooban, yung pong ating kagustuhan ay matutunan po natin na ipailalim po natin sa kagustuhan at kalooban ng ating pong Panginoon. Ang tao po, bawat isa po sa atin, meron po kani-kanyang plano sa buhay. Meron po ba kayong mga plano? Sapagkat yung taong walang plano, walang plano. Walang mararating sa buhay yan. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa na pagkatapos magpakasal, sasabihin ng isa't isa, anong gagawin natin? Bayawan ko sa'yo. Hindi po pwedeng ganon. Kinakailangang may plano. At sinasabi po rito, mga kapatid, ay ito. Mahalaga na yung mga plano, yung lahat ng ating mga kagustuhan, ipailalim muna natin sa kalooban po ng Panginoon. Galatians 2:20, alam ito ng marami sa atin po. Ang sabi rito sa New Living Bible, ang sabi po rito, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ako'y napako na kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, dito, pagka tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi na yung gusto mo ang dapat na susunod, kundi yung gusto na at nais na ng Panginoon. Kasama po yan, doon po sa ating Lord's Prayer, doon po sa sinasabi natin, Our Father who art in heaven, may bahagi po rin sinabi ron na sabi, Thy will be done. Sa lupa, sa langit, kalooban mo ang siyang masunod. Kaya lamang po nakalulungkot, maraming Kristiyano, dinadasal ang panalangin ito, pero gusto pa rin nila nangyayari yung kanilang sariling kalooban. Kaya nga, napakahalaga po na matutunan talaga natin yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat ito po'y tutulong sa atin upang ating matutunang isuko yung lahat ng ating kalooban, yung lahat ng ating pong mga kagustuhan, lahat yung ating ninanasa sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Siguro ho, alam ng ilan sa inyo, yung pong aking pinakamataas na ambisyon at pangarap ng araw ay maging isang medical doctor. Gusto ko pong maging doktor. Sino rito ang gustong maging doktor nung araw? Ngayon, sino may gustong maging doktor? Ayun, meron doon sa likod. Gustong-gusto ko po yan. Sabi nga nung araw na pinapatutuo ko ito, nung po ako 6 years old, may nagbigay po sa akin na uniforme ng doktor. Sinusuot ko po ito at ako'y tuwang-tuwang lumalakad sa loob ng aming bahay. Yung nanay ko na may tuwang-tuwa rin, sinasabi niya, uy, may doktor na ako. Hanggang lumaki po ako, yun ang nasa isip ko, gusto kong maging doktor. Yun ang gusto ko. Yun ang plano ko. Yun ang kalooban ko na ako'y maging isang manggagamot. Tinitingnan ko po ang aking sarili. Pinipicture ko ang aking sarili noon. Na lumalakad ako sa loob ng hospital, malaking hospital. Bawat madaanan ko, sinasabi sa akin, good morning, Doc. Lumalakad ako, diretso, may nakasabit na stethoscope. Pinaimbay-imbay ko pa. Yun ang plano ko. Kaya nga sapagkat gusto ko, nag-enroll po ako sa Manila Central University. Noon po'y uso pa yung tinatawag na pre-med, Preparatory Medical Study. Pumasok po ako sa may Surbaran, doon po sa Central Market noon, naroon isang branch ng MCU. Aside from naroon po sa Caloocan. Sabi ko, eto na, matutupad na yung aking plano, matutupad yung aking pangarap. Magiging doktor ako. Hindi lamang ko mangangarap na naglalakad sa ospital, makikita ko na literal ang aking sarili balang araw na naroon sa loob ng ospital, isa ng dalubhasang manggagamot.
Purihin po ang Panginoon. Hindi ako naging doktor. Naunsyami yung aking pangarap. Hindi natuloy. Nabigo ako. Pero alam po niyo mga kapatid, na ako'y maging mananampalataya at makita ko yung nais ng Panginoon sa aking buhay. Masasabi ko po, mas masaya ako ngayon. Kahit hindi ako naging doktor, mas masaya ako ngayon sapagkat ang pinaglilingkuran ko ay ang aking Panginoong Diyos na buhay. At hindi lamang ako nakapaglilingkod sa loob ng hospital, mga kapatid. Hindi lamang ako nakapag-ministry sa hospital. Dumating po yung punto rito na kinarito sa Angeles. Sa unang panahon na ako nagpapastor dito, maging yung pong mga loob ng mga justice court na yan, napapasok ko po. Naiimbitahan ako na mag-hold ng mga Bible study. Ang mga natuturo o mga nag-aaral po na tinuturuan ko, mga judge, mga lawyer, mga liars. Ano pa ba? Kaya nga sabi, mahirap na pong pumasok sa langit ng mga abogado puro sinungaling Yun po, sabi ko, purihin ng Panginoon. Hindi man ako naging doktor, pero nagamit ako ng Panginoon. Ayon! Hindi sa aking gusto, hindi sa aking kalooban, kundi ayon sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito, the life that I live now, ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay hindi na akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung si Kristo na ang nabubuhay sa inyo mga kapatid, ang gagawin na lamang ninyo ay yung mga bagay na nais ng Diyos at hindi na yung nais ng ating mga sarili. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ito po yung mahalaga na atin pong matutunan. Sa Proverbs chapter 3, verses 5 to verse 6, ang sabi po ay ito, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Naging totoo po sa akin ang talatang ito. Nang aking pong pasimulang pagtiwalaan ng Panginoon sa amin pong mga buhay. Naalala ko po, no, ako yung unang mga taong ko sa ministry, hindi masasabi kong maganda. Although, nagpapastor po ako noon. Unang-unang pastoral work ko ay yung pong aming home church. Mahirap po ang magpastor sa isang home church. Kilala ka ng tao. Sabi nga nila, kilala nila ang pati yung likaw ng bituka mo. Kaya nga po, nagpapastor ako roon. Yung pong mga tao, hindi ako tinatawag na pastor. Tinatawag po nila ako sa aking unang pangalan. Bagamat hindi ko kagandahan, pero maganda pa rin. Ang tawag po nila sa akin noon ay ATO. Ato. Ato, pastor ka na ba ngayon? Nakikita na ako, nasa loob ng church ng ngangar, tatanong pang ako ay pastor. Pastor ka na ba ngayon? Talaga pong yung kanilang mga pasaring, ayaw maniwala sa akin. Napakahirap po ng dinanas ko sa aking unang pastoral work sapagkat doon ako mismo nagpastor kung saan ako pinanganak, kung saan ako lumaki. Alam ng tao ang aking buhay noon. Subalit, awa at tulong ng Panginoon, after so many years, natuto nilang igalang ako. They no longer call me sa aking pangalan. Pag ako'y kanila binabati, Pastor, magandang umaga po. Nagain ko, nakuha ko ang kanilang sympathy sapagkat napamuhay ko at sinabi ko, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pagpapala ang tatanggapin ninyo pag nakikita ng tao, hindi na yung sarili ninyo, kundi sarili na ng Panginoon, buhay ng Diyos ang nasa sa inyo at ginagawa nyo ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi rito, seek His will in all you do. Gawin mo, hanapin mo ang kanyang kalooban sa lahat na iyong ginagawa, and He will show you which path to take. Hindi ko nakita, at hindi pinakita sa akin ng Panginoon yung path, daan ng pagiging isang doktor, pinakita niya sa akin ang daan ng pagiging isang pastor, na ngayon po ay aking kinalulugdan, ngayon po ay aking ikinagagalak, sapagkat sabi ko sa aking sarili, tinawag ako ng Panginoon sa pinakamataas na propesyon dito sa mundo, ang maging lingkod at manggagawa ng Diyos. Amen. Kaya nga, masaya po ako.
Nakikita ba? Masaya po ako, alam nyo. Masaya po ako. Sa kabila ng maraming mga bagay na akin pong pinagdaanan, nakita ko rin po na kapag pala natutunan nating tanggihan, mamatay tayo sa ating sarili, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Naalala ko po, nung kami nag-aaral nitong aming araling ito, nung pong Friday, nagbigay po ako sa aking mga kasamahan sa aming pong pag-aaral ng isang ilustrasyon na nais ko ibahagi rin po sa inyo about surrendering our will to God bilang part po, bahagi ng denial ng ating mga sarili. Meron pong isang farmer, ito po'y sa Amerika. Ang farmer nito, ang tinatanim po niya hindi palay, kundi meron po siyang taniman ng malawak na lupain na puro apple. Mansanas po. Orchard ang tawag po. Kaya nga, pagkatapos pong mamunga ng mga mansanas na yan, ginagawa po ng farmer ay puputulin niya ang mga sanga. Binabawasan po niya. Marami siyang pinuputol ng mga sanga. At pagkatapos po niyang maputol, iniipon po niya, dinadala niya sa isang lugar at doon niya itinatambak. Ginagawa po niya ito araw-araw. At napansin po niya, doon sa ilang mga kanyang tinambak ng mga dahon at mga sanga ng kahoy, meron po siya nakita isang ibon na nagpupugad. Halos gawa na yung pugad. Ang gagawin po ng farmer, lalapitan niya, sinisilip niya, kukuha siya ng patpat, sisirain po niya yung pugad. Pagkatapos niyang masira, tuloy na naman sa trabaho. Araw-araw ganun ang kanya ginagawa. At minsan nakita niya uli yung the same bird. Gumawa na naman ng panibagong pugad doon sa isang tambak na mga sanga at dahon na tuyo na nandoon. Ang ginawa uli ng farmer, kumuha na naman ng stick, sinira na naman yung pugad. Anong tawag niyo sa ganong uri ng farmer na naninira ng pugad, ng ibon? Si Pastor Manny, madaling sumagot dyan eh. Balasubas, lamaran. Ibon. Walang kamalay-malay, naghihirap, ginagawa yung pugad, sisirain mo. Ganun ang ginagawa ng farmer. Kaya nga kung makapagsasalita lamang siguro yung ibon, sasabihin niya, "Oy, wala kang habag, wala kang awa. Naghihirap akong gumagawa ng aking pugad, tapos sisirain mo lamang." Pero ang farmer po, ganun ang kanyang ginagawa. Pag makikita niya, sisirain na naman. Hanggang sa isang araw na isip po ng ibon, gumawa siya ng pugad. Hindi na ron sa mga kahoy na yun. Doon po sa harapan ng bahay ng farmer, meron po nakatanim na bush, magandang halaman sa may pintuan, bago pumasok ng pintuan. Ang ginawa po ng ibon, doon siya nag-build ng nest. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya ngayon. Parang gumaganti yung ibon eh. Pangit tingnan eh. Ganda nung harapan ng bahay, tapos may pugad. Iniisip po ng ibon, pag nakita ng farmer, sisirain. Pumasok po yung farmer, nakita niyang pugad, nandoon, hindi po niya pinansin. Lumilipas yung mga araw, labas-pasok yung farmer, hanggang sa nakita niya yung pugad, may itlog na. Hindi ho ginagalaw ng farmer, pinababayaan niya. Sabi ng ibon, talagang ito, mas gusto niya yung bahay niya, pangit tingnan, dahil gumawa ko ng pugad sa harapan ng bahay niya mismo. Hanggang sa isang araw po, habang yung ibon, pinainit yung itlog para maging sisiw, nakita po niya na yung mga tambak na mga tuyong dahon at tuyong mga sanga, sinindihan, sinunog ng farmer. At habang nakaupo po yung ibon, tinitingnan niya, ngayon, naisip ko na, kung bakit lagi niya sinisira ang aking pugad, ay upang huwag akong mapahamak. There are times po, may mga panahon, sisirain ng Diyos ang mga plano niyo sa buhay. May mga panahon na yung gustong-gusto niyo, biglang-biglang mawawala. At sasabihin niyo, "Panginoon, bakit mo ako pinabayaan?" Sinisisi natin ang Diyos. Sinusumbatan natin ang Diyos. Sabahat alam po niyo,
May mga pagkakataon talang wawasakin, sisirain ng Diyos yung ating mga individual na plano sa ating pong mga buhay upang ang kanyang plano, yung kanyang kalooban ang siyang masunod at hindi tayo mapahamak. Ganyan ang pag-ibig, ganyan ang kapangyarihan ng ating pong pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito, learn, matuto po tayo. Part of denying ourselves is learning to surrender our will to God. Pagkatuto natin pong isuko yung ating sariling kalooban sa kalooban po ng Panginoon, sapagkat nasabi po roon sa isang bahagi ng banal na kasulatan, sapagkat ang kalooban ng Diyos, Romans chapter 12, basahin po yung verse 1 at saka verse 2, ang kalooban ng Diyos, perfect, pleasing, kasiya-siya, sakdal ang kalooban ng Panginoon. Sino po rito may mga pangarap na hindi natupad na katulad ko? Ako lang ba? Marami rin, Huwag po kayong malungkot. Huwag tayong malungkot sapagkat may higit na mas magandang plano na ginagawa at gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga ito pong sinasabi po rito. At napakahalaga po na matutunan po natin sapagkat akala ng marami, pag sila'y busy, akala ng marami kapag sila'y abala sa gawain ng Panginoon, nagsisiyo sila, nagtuturo sila sa siyo, nagpo-forerunner sila, nagpe-praise and worship sila, lahat ng uri ng ministry ginagawa nila, akala nila, ito na ang makapagbibigay sa akin ng blessing ng Panginoon. Pero tindan po natin ang sinabi rito sa aklat po ng Mateo. Ano sabi po rito? Matthew chapter 7, verse 21. Tingnan po natin ang sabi po rito. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Maliwanag po yan. Hindi lahat ng mga nagsisiyo, hindi lahat ng mga forerunners, hindi lahat ng mga nagsasabing sila'y part ng music team ng church ay papasok sa langit. Sapagkat akala natin, as long as I'm doing some ministries in the church, then this guarantees me to enter the kingdom of God. No! Hindi po. Sapagkat ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lamang ang papasok? Ang sabi po rito, sila lamang na siyang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ang siyang papasok. Amen. Baka yung kinagawa po nyo ay hindi kalooban ng Diyos kahit abalang-abala kayo sa gawain ng Panginoon. Baka abalang-abala kayo rito, tapos pag-uwi nyo sa bahay, nag-aaway kayo mag-asawa, sapagkat hindi mo na ginagawa ang trabaho mo sa bahay. Sabi mo, nasa church ako Nakakalungkot po. Nangyayari po na naging kalaban, kaaway ng mga kasamahan natin sa bahay ang church. Sapagkat we fail to do our responsibility inside our house. Amen. Baka dadating yung mga anak nyo galing sa eskwela, dadating yung asawa nyo galing sa trabaho, pagdating walang makain, pagdating nyo sa bahay, kumain na ba kayo? Sasabihin, anong kakainin namin? Walang nakaluto. Saan ka ba galing? Nagsiyo kami, napasarap kami ng aming siyo, kaya inabot kami ng 3 oras Kasi yung aming nagtuturo, talagang mahabang magturo Hindi lahat. Tandaan sabi rito, sila lamang naggumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ang siyang papasok sa kaharian ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Gawin natin hindi yung ating kalooban, kundi yung kalooban ng ating Ama na pinaglilingkuran. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi po rito sa John chapter 4, verse 34. Basahin po natin. Sabi po rito, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me to accomplish His work. Ang aking
Pagkain, ito po ang konteksto po nito. Si Jesus ay nandoon nangangaral. Maraming mga tao, nilapitan siya ng kanyang mga alagad at sabi, Panginoon, pauwiin mo na yung mga tao. Pauwiin mo na sila. Hindi natin kaya silang pakainin. Pero nakita natin ang himala na ginawa ng Panginoon. At minsan, sa ganitong mga pagkakataon, sinabi ng Diyos sa kanila, sinabi ni Jesus, ang aking pagkain. Kasi inalok nila ng pagkain ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, ang aking pagkain ay yung gawin ko ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Kaya nga, sa mga mananampalataya po, tandaan natin, when it comes to food, as far as the Bible is concerned, hindi lamang po ito literal na pagkain. Ibig po sabihin ito, dapat maging gawain po natin bilang mananampalataya ng ating pagkain espiritual ay yung pong gawin natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin pong buhay. Mahirap pong gawin ng isang bagay na hindi naman yun ang pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Halimbawa po, tatawag ako rito ngayon. Yung mga babae, tinitingnan ko. Mga teacher, gustong tinatawag yung mga yumuyo ko Ba, nagtinginan naman lahat. Halimbawa po ay tawagin, nagkakamera, lady ka ba? Halika sandali, iha. Bibigay ko siya yung Bible ko, ha? Okay. Bibigyan kita ng isang verse, ipangaral mo sa kanila, no? Ha? Kaya mo? Ha? Kakayanin din. Subukan natin, ano? Ha? Medyo hesitant, ano? Bakit po? Sapagkat hindi mo pwedeng gawin yung hindi mo kayang gawin. Ang magagawa mo ay yung kaya mo. Sa Panginoon, sa ating pong pakikipag-unayan sa Diyos, dapat lamang po ang gagawin natin, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi ka tinawag na mangaral, ay yung pansamantala, doon ka sa may camera. Thank you, Iha. Kaya yun po ang nais natin bigyan din dito. Ang sabi ni Jesus Christ, my will is to do, my meat, my food is to do the will of God. Yon ang pagkaing spiritual po natin. Gawin natin kung ano ang gusto ng ating pong Panginoon. Pangalawa pong point natin, be prepared to sacrifice for Him. Maging handa ka na magsakripisyo. Pag sinabi po natin sakripisyo, bahagi po yun ng denying ourselves. Tatalikuran natin, ating pong tatalikdan yung gusto ng ating pong laman at gagawin po natin yung ninanasa ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Romans chapter 12 verses 1 and 2, ito pong sinabi ko sa inyo kanina. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Because of all He has done for you, let them be a living sacrifice. Let them be a living offering, holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Alam, tinuturo po sa atin dito ni Pablo. Tinuturo po sa atin dito ni Pablo kung paano po natin magagawa yung paraan na gagawa tayo ng sakripisyo. Si Jesus, nag-sacrifice siya. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin.
So tayo ililigtas ng Panginoon. Natutuwa ba kayo na tayo iniligtas ng Panginoon? Amen. Parang hindi kayo natutuwa. Natutuwa ka ba? Oo naman. Natutuwa po ba kayo? Amen. Kung natutuwa tayo sa ginawang sakripisyo ng Panginoon, ang Diyos, si Jesus, matutuwa rin sa atin kapag meron tayong ginagawa aside from believing that He is our Savior, ay nakikita po niya na meron tayong ginagawang aparte para mabigyan natin ng kasiyahan ng Diyos. It's not working to please Him, kundi gumagawa tayo sapagkat gusto lamang natin suklian yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya yung pong pagiging masipag nyo sa pagdalo sa ating pong bahay-sambahan, yung pagiging nandiyan kayo sa panahon na kung saan po nagkakaroon tayo ng mga pag-aaral, nandiyan kayo sa panahon na kinakailangan pong ating suportahan ang ating pong bahay-sambahan, natutuwa ang Diyos kapag ginagawa po niyang yan ay mga bahagi na ng inyong mga buhay. Kaya ang sabi po rito ay maliwanag, I plead with you to give your bodies to God. Ako'y namamanhik sa inyo na ibigay ninyo ang inyong mga katawan. Ito, hindi espiritu. Binabanggit dito ay body. Yung katawan na yan, tingnan mo yung katawan ng katabi mo. Sinasabi mo niya, wow, katawan. Ang lusog. Wala akong sinabing mataba, sabi ko po malusog. Yang katawan na nasa atin ngayon, yan ang sinasabi pong ipagkaloob mo, ibigay mo. Yung makakaya ng katawang ito, yun ang ibibigay natin sa atin pong Panginoon. Ang sabi po rito, let them be a living and holy sacrifice. Isang buhay at isang banal na handog sa Panginoon. Kaya every time po nakigigising sa umaga sa inyong mga private devotions, gawin po niyo sa panalangin, Panginoon, ito ang aking katawan. Inihahandog ko muli sa iyo. Gamitin mo kung ano ang nais mo sa aking katawang ito. Hindi niyo pwede sabihin, Panginoon, narito ang aking spirito, isugo mo. Baka matakot pa yung taong susuguan. Kaya nga, katawan ang sabi po ito, hinihingi sa atin, natin pong ihandog. At ito, ang ating masasabi po, na kaaya-ayang handog natin sa Panginoon. Romans 6:13, ganun din pong kaisipan, do not let any part of your body an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Anong mabanggit po rito? Give yourselves completely. Hindi pwedeng ihandog mo, Panginoon, yung aking kaliwang kamay, hayaan mo muna sa akin, yung kanang kamay ko lamang bibigay ko sa iyo. Hallelujah! Tapos yung kaliwang kamay mo, may hawak na baraha. Hindi pwede yun. Mahirap gawin yun, ano ho? Praise the Lord, praise the Lord. Ang hirap nun. Sumisigaw ka ng, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Hindi ho. Ang sabi rito, maliwanag, completely to God. Use your whole body. You know, brothers and sisters, na i-encourage po ako, na-challenge ako. Every time I see, ito pong scene, nakita ko na po siya personal, nagpunta siya sa Fresno noon, sa isang malaking auditorium, nangaral po siya. Ewan ko kung kilala po ninyo, si Nick Vujicic. Ito pong taong ito, putol dito, walang paa, walang kamay. Pag siya po'y nangangaral, merong lamesa, walang pulpito, kundi lamesa na parisukat, doon siya, gagalaw-galaw siya ron. Nakikita niyo, parang laruan lang na gumagalaw-galaw.
Pero alam po ba nyo na He is an inspirational and motivational speaker? Maraming tumatanggap sa Panginoon sa kanyang pangaral. Hindi niya naibigay ang kanyang whole body. But this should be a challenge to all of us. Just imagine isang tao, walang kamay, walang paa, nagagamit ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, yung buong katawan nyong yan, gamitin nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi po, mas makabubuti pang wala akong kamay, wala akong mga mata, na papasok sa langit, kaysa buo ang aking katawan na papasok naman doon sa kapahamakan. Therefore, God is urging us, asking us to do sacrifices for Him. At ang sakripisyo po natin hindi dapat partly, kundi dapat buo. Amen. Kaya po ba niyo ibigay ang buo niyong katawan sa Panginoon? Buong pagkatao niya sa Panginoon? Hindi pwede yung pong bahabahaging pagsusuko sa Diyos. Gusto ng Diyos, buo ang ating pong ibigay sa Kanya. Bakit po? Sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to verse 20, maliwanag pong sinabi rito, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi ba nyo nakikita na ang inyong katawan, templo, tahanan? When we say temple, dwelling place, tabernacle, yan ang ibig sabihin po ng temple, pinaninirahan ng banal na Espiritu. Kaya nga kung ang naninirahan sa atin ay banal na Espiritu, kinakailangan ito pong ating katawang ito, panatiliin nating maayos, maganda, malinis, nagagamit lamang para po sa ating pong Panginoon. Amen. Sabi ng isang ginagawa po niyang pilosopo sa buhay niya, ako nga ginagawa kong Kristo ang sarili ko eh. Sino po? Kaya niyong gawin yun? Nagawin niyong Kristo ang buhay niyo? Sabi niya, kayabang mo? Oo. Paano mong ginagawa? Pag ako'y nasa sabungang Kristo ako. Logis. Share away Kristo. Hindi ganon ang uri ng Kristo ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na bubuhay tayo, na nakikita ng mga tao sa atin ang anyo ng Panginoon na nanahanan sa atin sa pamamagitan ng lumalabas sa ating pong mga katawan, sa ating pong pagkatao. Kaya nga ating pong gawin, ang sabi po rito, so you must honor God with your body. Ating pong bigyang parangal ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating katawan. Kaya nga, samo ko po sa inyo, mga kapatid, alagaan nyo ang katawan ninyo. Amen. Pag sinabi ko pong alagaan, ibig sabihin yan, umiwas kayo sa anumang bagay na pipinsala sa inyong pisikal na katawan. Kaya nga, bawasan na ang pagkain ng sisig. Kung may handang lechon, deny yourself. Ay, gagawin ko lamang kalooban ng Panginoon. Kaya kami nakikita yung masasarap na pagkain, please. Hindi ko naman sinabing wag na kayong kumain, tumikim lang kayo. Yun nga ang masama, pastor, pag ako'y napatikim, tuloy-tuloy eh. Hindi tikim yun, lantak yun. Kaya nga, kasibaan na yun. Ingatan nyo, paano magagamit ang inyong mga katawan ng Diyos kung kayo lumalabas sa lansangan, nag-umpisa pa lamang kayo mag-evangelize, alam mo kapatid, sandali lang so, isipin ko pa sasabihin, mahal ka ng Diyos. Tinan mo ako, mahal ako ng Diyos. Humihingal ako. Aba na, hindi magandang patotoo. Amen po ba? Kaya nga alagaan nyo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, alagaan mabuti ang katawang yan. Huwag sirain sa mga bisyo. Huwag sirain sa kung ano ng bagay. Kaya nga, minsan ako'y tumatayo dyan sa may gate. Lahat na lumalabas na ng motorsiklo. Sinasabi ko, hoy, ang helmet mo! Kaya nga,
pag may nakita pa ako sa inyo, lumalabas na nakamotorsiklo, na walang helmet, sasabunutan ko kayo. Pati lalaki, huwag yung sabihin, wala namang makukumbuk sa akin si Pastor, kalbo na ako eh. Kahit po, kakamutin ko ang ulo ninyo. Alagaan nyo ang katawan nyo. Mag-ingat kayo sa inyong mga pagmamaneho sapagkat ay bahagi ng pangangalaga ng katawan natin bilang templo ng atin pong Panginoon. We can honor God by presenting to Him a living body, holy, acceptable sa Kanya. Amen po ba? O, yung mga may motor dyan, kung wala kayong dalang helmet, sumakay muna kayo ng jeep. Kunin yung helmet sa bahay. Yung ibang nga ho, may dala namang helmet, pero naka-helmet yung kanilang mga siko, nakalagay dito ang helmet. Sa uli yan. Ano mang bagay na ginagamit nyo sa hindi tamang paraan, mali. Hindi pa ako nagagalit. Natutuwa lang ako sa katigasan ng ulo nyo kuminsan. Kaya nga, alagaan po natin. Bahagi ng ating sakripisyo, sasabihin natin, Panginoon, aalagaan ko ang katawang kong ito para patuloy mong magamit sa inyong gawain. Amen po ba? So, panghuli po, sabi rito sa ating pong aralin, follow Him all the way to the end. Ating pong sundan, ating pong patuloy na paglingkuran ng Panginoon, hindi halfway, kundi all the way hanggang sa katapusan. Sapagkat sabi ng ating aralin, true self-denial is to follow Jesus all the way until the end. Ang tunay po na pagtanggi, pagtalikod sa ating sarili at pagkamatay po natin sa ating sarili, nangangahulugan po ito na tayo susunod kay Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga, sabi rito sa ating aralin, to follow Jesus is to put Him first. Yung pong pagsunod sa ating pong Panginoon, unang-una, ang sabi rito, siya ang magiging number 1 sa ating buhay. Kaya nga, sa mga mister, sabihin niyo sa may bahay niyo, sorry asawa ko, number 2 ka lang sa akin. Ano? Oo, number 2 ka. Sapagkat meron akong higit na pinakamamahal na nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Hindi ba kita napapaligaya? Mas higit siyang magpapaligaya sa akin. Sabihin niyo sa kanya, yan si Jesus. Gawin nating number 1 sa ating buhay. At pag si Jesus, ang number 1, pangunahin sa loob ng tahanan, tiyak, garantisado, biyaya, ibubuhos sa inyo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, wag po tayong manghihimagod, wag tayong mapapagod, wag tayong manghihinayang na talagang isakripisyo ang lahat sa Panginoon, sumunod sa Kanya hanggang sa katapusan ng daigdig nito, sapagkat nangangahulugan po naman ito ng malaking gantimpala sa atin. Kaya yung pong, when it comes to following, ang sabi rito sa Luke chapter 9, verse 59 to verse 62, sabi ng Panginoon, sinabi niya sa isang tao, sumunod ka sa akin. Sabi ng taong ito, let me first go and bury my... Iba-ibang katwiran po. Kung babasahin nyo, itong mga talatang to, nang tawagin sila ng Panginoon, sumunod ka sa akin, nagbigay sila ng iba't ibang mga reason, iba't ibang mga excuses, iba't ibang mga alibi. Pag tinawag ka ng Diyos, huwag ka na magbigay pa ng kung ano na pang mga pangangatwiran. Sumunod ka na lang. Amen. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, iwan mo muna yung asawa mo at mga anak mo, pumunta ka sa church, tapusin mo yung discovery class mo. Mas maganda po yun. Sabi mo, asawa ko, meron kaming pag-aaral ngayon, iwan ko muna kayo, pupunta muna ako ron. Yung muna ang unahin ko, yung muna ang atubagin ko, sapagkat yung aking inunang ito ang magdadala ng biyaya sa ating tahanan. So, put God first. Amen. Kaya kung katabi niyo asawa niyo, ngayon pa lamang sabihin na ninyo, number 2 ka lang sa akin. Katabi ba niyo asawa niyo? Anong reaction niya? Okay lang. Manda kapag uwi natin sa bahay. Ngayon, nadinig naman yung kapwa, kaya nga,
lalo kayong pagpapalain po ng atin pong Panginoon. To those who follow Him fully without conditions will truly be blessed. At yung pong panghuli, sabi sa mga sumusunod pa, self-denial is following Jesus to the end and never walking in darkness for the pleasure of the flesh. Pag tayo sumusunod kay Jesus, hindi na natin babalikan pa ang kadiliman. Amen po ba? Hindi na tayo babalik sa kasalanan. Kundi ang gagawin po natin, yun lamang makapagbibigay kasiyahan, kagalakan sa Panginoon ang ating pong gagawin. Kaya nga, dapat sumunod tayo sa Panginoon sapagkat sa pagsunod sa Kanya at pagtanggi natin sa ating sarili at pag-uuna sa lahat ng bagay para sa Panginoon, ito po'y magdadala ng napakalaking biyaya at pagpapala po sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi po rito sa ating pag-aaral nito, God's love empowers us to deny ourselves, and we can do that by surrendering our will to Him, by preparing to do sacrifices for Him, and following Him all the way to the end. Sana sa ating po napag-aralan ngayong umagang ito, napukaw hindi lamang ang ating kaisipan, kundi ganon din naman ang Diyos ay nangusap sa atin upang makita natin, mahalaga pala na matutunan ko na ang dala ng pag-ibig ng Diyos at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa aking buhay ay matutunan kong tanggihan ang gusto ng sarili ko at ang masunod ay ang gusto ng Panginoon sa aking buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Dadako po tayo sa ating communion service. Kayaan po nyo na maging daan ito. Pagkakupo nyo na inyong communion element, pagbalik nyo sa inyong mga upuan, gawin po natin na tayo lumagay sa diwa ng panalangin at sabihin natin, Panginoon, salamat po sapagkat napag-alaman ko na may higit pa palang pagpapala habang ako'y lumalalim sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Amen.